Call me in the morning when it all comes down. I still feel it in my body. Konnichiwa minasang, Jocelyn des. Jocelyn nga po pala para sa mga new viewers ko. Ngayong araw pala minasang ay pupunta kami ng mga kasama ko sa Inunaki Mountain. Nasa area lang namin pero first time pa lang namin pupuntahan kaya excited kami. Malapit lang pala yung pupuntahan namin kaya't nakarating din kami kaagad. Pagkababa ng gamit namin ay naglakad na nga kami papunta sa ilog. Dito pa lang minasang gandang-ganda na ako sa mga tanawin. Medyo marami na rin tao sa unahan kaya dito na lang ang napili naming spot para tambayan. Nakakatawa at napakalinaw ng tubig. Nagmadali na talaga ako magtampisaw. Inunaki Mountain nga pala ang tawag sa lugar na to. Part lang din ng Isumisano kung saan kami nakatira. May isang taon na rin nang makarating kami dito as trainee sa Kansai, Osaka, Japan. At ngayon lang namin talaga nalaman na may ganito palang spot dito malapit sa amin. Nagkayayaan na nga kami ng mga kasama ko sa church para pumunta sa falls. Sabi dito sa board, 3.5 kilometers yung lalakarin namin para makarating kami doon sa falls. Sabi ni ate, mga 30 minutes daw yung lalakarin namin para makarating doon. Sa sobrang excited ko pumunta dito, hindi ako nakapagdala ng tsinelas. Ay, wala naman pala talaga akong tsinelas. Grabe minasang, ito nga pala yung tanawin sa loob. Ang daming mga puno. Best spot talaga para sa mga nature's lover. Nagpahinga na nga kami dito sa spot na to dahil mahaba-haba pa yung lalakarin namin. Pataas pala yung lalakarin namin dito minasang at tinry ko lang naman magpaa para maramdaman ko yung pain. Ang sabi pa nga pag nakarating na doon sa waterfalls, pwede kang mag-wish ng kahit anong gusto mo. Nakakatawa at na-try ko din magkampana. Alam nyo ba, may kwento ang lugar na to. Kwento ng isang amo at ng kanyang alagang aso. Tinawag itong Inunaki kasi Ino means dog, Naki means bark. Kaya kung ita-translate ito ay Dog Barks Mountain. Kaya pala marami palang mga nagdadala ng mga alaga nilang aso dito para ipasyal at pinapaligo din sa ilog. Base sa mga kwento, ang lugar na to ay ginawa o binuo para sa pagkilala sa kanyang alagang aso. Ang kwento kasi noon, may mag-amo na naglalakad papunta ng bundok. Sa kanilang paglalakbay, nagtataka ang kanyang amo kung bakit tahol ng tahol ang kanyang alagang aso. Sa asar nito at hindi niya mapatahimik, kumuha siya ng kanyang espada at hinagis ito sa aso. Natanggal ang ulo ng aso at tumalsik ito sa ibang parte ng dinadaanan nila. Pero nagulat yung amo niya nung makita yung ulo ng kanyang alagang aso na napugutan na meron itong kagat-kagat na malaking ahas. Huli na ang lahat bago malaman ng kanyang amo na kaya pala maingay ang kanyang alagang aso dahil may nakikita itong panganib sa dinaraanan nila. Laking pagsisisi ng amo dahil napatay niya yung kanyang alaga na ang tanging gusto lang naman ay maprotektahan siya. Kaya bilang pasasalamat ng amo niya sa kanyang alaga ay nagdesisyon itong ipatayo ang ganitong lugar na kalaunan nakilala at dinarayo na ng mga tao ngayon. Yung ginagawa ko nga pala dyan minasang ay umiikot ako ng 3 beses pagkatapos kong banggitin yung word na dasal para matupad yung i-wish ko. Hindi ko alam kung totoo pero sinubukan ko na lang din. Ayan na nga't pabalik na kami. Nakapaa talaga ako minasang 30 minutes papunta tapos 30 minutes pabalik. Maraming ang hapon kaming nakasalubong na namamangha, natutuwa at nagugulat dahil naglalakad ako ng nakapaalang na kung sa atin ay anong trip mo te? Pagkabalik sa spot ay nagpicture-picture na nga ako at in-enjoy ang tubig.